araw sa ating mga kalata. Welcome sa ating vlog number 19. Ang topic natin ngayon is Chinese hat or cone. Ito yung workshop drawing natin. 120 yung diameter. So yung height niya is 50. Ito ay madalas ginagamit kalata no, sa mga X-house. Halimbawa round duck yung ginagamit. Ito yung maging ano natin. Yung final product natin. Dito lalabas yung usok niyan. Yun ay madalas nilalagay sa mga bubungan. Yung ano, Chinese hat or cone. No? So ito yung final product natin. Gagamit tayo ng computation kalata. Pag nag-layout tayo kalata, siyempre kukuha tayo ng X and Y line. Ito na yung pag ni-layout natin, ito na yung maging forma no. Kumuha tayo ng straight line diyan. Yan. Dito rin, nag-eskwala lang tayo. Kinuha natin yung 50 na height. Kinuha natin yung, kasi height nito 50. Kinuha natin yung radius, kalahati ng 120. So, 60. Dito sa point height at saka yung radius, binarahan natin yan. Binarahan. Dito natin inapak yung compass. Inikot natin. Inikot natin lahat. Sinircle natin, no? Dito kalata, itong triangle na to, ito ang kailangan nating ibawas, i-cutting. Para pag na-cutting yan, pag inasimbol natin, makukuha talaga natin yung 50 na height, at saka yung 120 na diameter, no? So, kailangan natin computein to. Depende sa atin kung alin ang gusto nating piliin. Pwedeng arc, gusto mo ng arc, pwede rin yung chord, no? Yung straight. So, titignan, ipapakita natin yung dalawang solusyon kung alin ang mas madali. Para sa akin kasi itong arc ang mas madali, no? Kasi kunti lang proseso. May dalawang step lang. Ito naman sa chord, may tatlong step tayo. Pero ipapakita natin para at least alam natin yung both, no? So, sa arc yung unahin natin. Ito yung unahin natin computein. So, gagamit lang tayo ng formula, no? Ito yung original formula natin. C times, alamin lang natin kung anong value ng C, times 2 times pi minus pi d, yung d is diameter, equals divide 2. So ang kailangan lang natin hanapin ito is yung value ng C, kasi wala yung value ng C. Yung C kalata dito yun, oh. Itong drawing na to, pag hinati natin to dito, siyempre maging right angle na siya, no? So, pag naging right angle na yan, makukompute na natin yung haba dito. Yung haba na yan. Yan yung C, yan yung, kung sa high school pa, Pythagorean theorem, yan yung hypotenuse, no? Kasi ito is opposite side. Dito no, adjacent side. So, ito yung C, ang kukunin natin, yung hypotenuse sa right angle. So, kung dito, pinapakita ko na lang dito. So, 60 yung R niya. Kalahati ng 120. Yung height niya is 50. So, kukompute natin, no? Download kayo ng any scientific calculator. Para makuha natin yung C, gagamit lang tayo ng formula na C is equal to h squared plus r squared. So, sundin lang natin yung formula, square root. Open parenthesis. Then height natin is 50 squared plus yung R natin is kalahati ng diameter, radius is 60, so 60 squared close parenthesis, so equals 78.1. so yung C kalahati natin dito is 78.1. So ngayon mayroon na tayong C, so mayroon na tayong number sa lahat ng sa formula natin, no? So, input na lang natin yan. Sundin na lang natin yung formula kalata. Mayroon na tayong C. So C is equal to 78.1 times 2 times pi. Pindutin lang natin yung shift, tapos itong exponent. So pi na siya, no?
Pwede rin 3.1416, parehas lang yan. Pero pi na lang ang gamitin natin para mas madali, no? Minus shift pi d 120. Lagyan lang natin close parenthesis. Yung diameter natin is 120. So equals divide natin sa 2. So ang answer is 56.8. Answer natin is 56.8. So nakuha na natin yung 56.8 kalata. Ibig sabihin, galing dito sa center, dito tayo sa center magkuha para sentro yung ano natin. Galing sa center, round off na lang natin, that is 57. So galing sa center hanggang dito kalata, that is 57, no? Galing dito 57 din. So nakuha na natin agad yung ano natin, yung sukat ng ng arc. Ngayon, susubukan naman natin kalata yung chord, no? Halimbawa, chord ang i-compute natin. Ito. So, ito naman ang formula natin nga gagamitin. 2 times C times sin theta. So, alamin lang natin kung ano yung, so, mayroon na tayong value C. Alamin lang natin kung ano yung value C. Ito ang, pag hanapin natin yung C, ito yung formula ang gamitin natin, no? H squared plus R squared. So, yan, 78.1. So, mayroon na tayong C dito. Yung degree naman ng sin theta ang hanapin natin. Ito yung degree. So, ang pagkuha ng degree kalata, so ito naman ang formula ang gamitin natin, no? 180 times R divide C. Yung C natin is 78.1. So, hanapin natin yung, so dito tayo sa number 2, step number 2, 180 times open, yung R natin is 60, divide natin sa C is 78.1, yan, so 138 degree, no? 0.3, run off natin, so 138.3. So proceed na tayo sa original formula natin para makuha na natin yung chord. So ito yung original formula natin, 2 times C times sin theta. Yung sin theta na, yung C natin is 78.1, yung sin theta natin is 138.3. So diretso na natin yan pag input, no? So 2 times C natin is 78.1 times sin theta, yung sin natin is 138 degree, 0.3. Yan, i-divide natin sa 2 equals divide 2. So yan ay 51 or 52, round off natin 52, no? So galing dito sa center kalata hanggang dito, yan ay 52. Galing center 52. So pag sukatin mo straight ng sukat na yan, makuha pa rin natin yung point. Ito lang ang important na yung point, yung dalawang point ang gamitin natin. Important na yung makuha natin, para yan ang ibara natin dito. Yan ang ikaltas natin. Yan ang kakaltasin natin, gupitin natin. Kuha lang tayo dagdag lang tayong allowance dito. Pag binuo natin yan, sigurado 0, 0 yung makuha natin yung diameter na 120, no? Tsaka height na 50. So ngayon nakuha na natin, i-layout na natin sa actual, no? Una kalata, gagawa lang tayo ng x and y line, no? Line y and x. Kukunin natin yung kalahating diameter na 120, so ang kalahati is 60. So kuha tayo ng 60 kalata. Kukuha naman tayo ng height, na yung height natin is 50. So galing dito reference point natin is 50. So
So dito, no? Yan. Itong height kalata at saka yung radius, yan ang i-connect natin. Dito natin iapak yung kumpas sa height. Iapak natin yung kumpas ito sa radius, yung dalawang guhit na. Yan ang kumpas natin. Yan. So, halimbawa yung arc ang kinompute natin 57. So, gagawa lang tayo ng strip kalata. Ito 57 to. Yan. So, ganoon lang natin, no? Galing sa center. Galing sa center. Ganito para accurate masyado kalata. Huwag yung metro. Yung iba metro ang ginagamit, hindi masyado accurate, no? Yan. Yan 57. So, guhitan lang natin, no? Yan. Sa kabila, para parehas talaga, ay kompas ang gamitin natin. I-kompas natin sa kabila. So yan ang i-connect natin kalata. Connect natin dito. Tsaka dito sa kinumpasan natin. So napakabilis lang, no? Sa competition, no? Yan. So, maglagay lang tayong allowance dito, no? Para sa rivets by 20 mm. So, yan na yung final cutting natin. Kung halimbawa kalata, kung ito naman ang gusto mong yan, ano, yung cord naman straight ang kinumpute mo. So 52 galing center hanggang dito is 52. So gagamit lang tayo ng eskwala, no? Eskwala. Yan. Naka-eskwala dito. Tapos itapat natin kung saan nagtapat yung 52 dito. So dito siya nagtapat. Dito. 52. So ganun pa rin yung ano. Point nga ano natin. So i-compass mo pa rin yan doon. So parehas lang, no? So parehas lang kahit arc ang kinompute natin or itong chord, parehas lang ang resulta, no? Kahit arc ang kinompute natin o kaya ang chord, parehas lang. So mas madali pag sa dito na ako sa chord, so, sa arc, si konti lang yung madali ano yung formula. So at least alam din natin kung paano kukunin yung ano, no, kung chord. So ganun lang kalaton, ito simple. So guguntingin na natin to. Guguntingin lang natin yung compute natin. So yan na yung final cutting niya kalata, no? Pag inasimple natin yung kalata, pag ginanyan natin kalata, kailangan hilotin natin dito pag nag-assemble tayo. Kaya maganda i-roll natin. Nilalagyan yung support dapat nito kalata para yung gilok. So ganyan siya, no? Pag sinukat mo yan, kuha talaga yung 120 diameter niya, no? Kuha yung 120 diameter, saka yung height niya yung 50. So ganoon lang kasimple kalata, no? So sanay nakatulong. Kung nakatulong ay
paki-like naman, paki-subscribe. Kita-kita sa sunod na video. Maraming salamat. See you, bye-bye.